Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banal na hapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing na mga kahilingan. Ang kagandaang loob mo sa amin ay gawin mong magumapaw upang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran na mudi naming takot na ikaw ay lapitan, ay ang patawarin ng lubusan at ang pinag-aalangan namin hilingin sa pagdarasal ay yung pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem nakasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng salirinan sa mga pangunahin sa simbahan at ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga hentil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawalan ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasulukuyan. Sa halip, kinalala nila ako hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balitas ng kaligtasan sa mga hentil. Tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo, ang Diyos na humirang kay Pedro
Bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring hinirang upang maging bilang pastol sa mga Hentil. Nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga Hentil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa, sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya'y sumalo sa mga Hentil. Subalit, nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo, pati na si Bernabe natangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na ang isang Hudyo ay namumuhay na parang Hentil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga Hentil na mamuhay gaya ng mga Hudyo? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang poon, humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin lahat ng bansa. Siya ay purihin lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa inyong mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Isa sa mga kinaunahan nating, pinakaunang kinamulatan nating dasal sa ating buhay, sa ating pagiging Kristiyano, sa ating pamilya, ay ang dasal na itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. Malamang po, araw-araw dinadasal natin ito. Para sa pagising sa umaga, bago magsimula ng trabaho, bago magbiyahe, dinadasal natin ito. Maganda po ang dasal na ito. Bakit? Ito sa kadahilan ng dito, makikilala natin hindi lamang ang Diyos. Sabi nga na dapat nating sambahin, kundi makikilala din natin ang ating mga sarili. Papaano? Una, dahil ang Diyos na pinakilala ni Jesus ay Ama, kinikilala natin siya bilang ating Ama, at tayo, makikilala natin ating mga sarili bilang mga anak ng Diyos. Pangalawa, dito patuloy nagpapaalala sa atin na yung bang tunay nating katatayuan sa harapan ng Diyos. At anong tunay nating katatayuan sa harapan ng Diyos? Na tayo bilang kanyang mga anak ay patuloy na umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Na tayo patuloy na umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Ito yung isang katotohanan sa ating buhay na hindi natin dapat kalimutan at dapat na patuloy na makintal sa ating isip at puso na tayo mga anak na patuloy na umaasa lamang, nagtitiwala lamang sa Diyos na nagkakalinga, sa Diyos na nagmamahal sa atin. Yun yung katotohanan sa ating buhay. Mga anak na umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Kaya magandang araw-araw ay dinadasal natin ito sapagkat ito yung papaalala sa ating pagkatao, sa ating sarili, kung sino tayo at kung sino ang Diyos para sa atin. Ang Diyos ay di lamang basta Diyos, kaya ang Diyos ay patuloy nakikipag-ugnayan sa bawat isa sa atin. Magandang dasalin ito upang maiwasan din natin yung nangyari kay Pedro sa ating unang pagbasa. Ano ba yung nangyari kay Pedro sa ating unang pagbasa? Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, kasama ibang mga alagad. Sa ating unang pagbasa, inilahad ni San Pablo yung kanyang ministeryo na kung paano ang mga apostol ay hinirang ni Jesus, siya rin naman ay hinirang ni Jesus nung siya ay tawagin, nung siya ay nasa daan patungo sa Damasco. Kayon, pinalalahanan din niya si San Pedro nung pagkakataong ito, na kung saan mayroong isang pagkakataon na si Pedro ay nakikisalo sa mga hentil. Kasi nung time na yun, hindi pa ganun ka-distinct yung separation, very distinct pa yung separation ng mga hentil at ng mga Hudyo. Bagamat meron ng mga ilang hentil na naging Kristiyano, pero kumbaga parang nangingibabaw pa rin yung pagkakataong iyon. Kaya nung si Pedro ay nakikisalo sa mga hentil, at biglang dumating ang ilang mga apostol, katulad ng mga pinadala ni Santiago ng mga Hudyo, kagad-agad ay lumayo siya. Kagad-agad lumayo siya na para bagang hindi niya nakilala ang mga hentil na ito. Kaya ano sabi sa kanya ni San Pablo, yung pagiging mapagkunwari. Yung pagiging mapagkunwari sa harapan ng mga hentil, sa harapan ng mga Hudyo.
tayo mga kapatid, hindi tayo makapagkukunwari sa harapan ng Diyos na ating Ama. Ito sa kadahilanang kilala tayo ng Diyos, at dahil kilala tayo ng Diyos, alam niya kung sino, alam niya kung ano nilalaman ng isip at puso ng bawat isa sa atin. Isang bagay pa po, lumisan ako ay nagbigay na isang panayam sa isang high school. May lumapit sa aking isang estudyante. Meron siyang kinonsulta. Sabi niya, Father, nahirapan po akong magdasal ng Ama namin. Sabi ko, bakit? Sabi niya kasi, parang hirap banggitin yung salitang Ama. Alam ko bakit? Kasi iba pa yung karanasan niya sa pamilya. Yung tatay niya, madalas sinasaktan ng kanyang ina. Silang magkakapatid, ganun din. Sinasaktan din sila, kalalo tigit kapag ito ay nalalasing. May pagkakataon pa na bukod sa pananakit, minumura sila. Kasi sabi niya, Father, paano ko matatawag ang Diyos bilang aking Ama kung yung tatay ko, yung asawa ni nanay, ganun ang pagtrato sa amin. Paano ko matatawag ang Diyos bilang Ama kung hindi maganda ang karanasan ko sa aking Ama? Para kung binuhusan ng tubig noon na malamig. At tanong ko sa sarili, paano nga ba ipapaliwanag sa isang bata, sa isang kabataang ito, na tawaging Ama ang Diyos, kung mismong siya, hindi nagiging maganda ang karanasan sa kanyang sariling ama. Kasi misang ito, pagdasal din natin, hindi lang ang mga ama, kundi mga magulang, na maging mabuti, maging mabait, maging mapagmahal. Dahil yun yung naranasan natin sa ating Diyos na tinatawag natin at kinikilala nating ating Ama. Amen. Manalangin tayo sa Amang nasa langit na mayroong ganap na pananalig sa Kanya, ating itutugon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang simbahan sa buong daigdig naway magpahayag ng malalim na pananalig sa pagdating ng kaharian ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, naway patuloy tayong nagdarasal at hindi magpadaig sa anumang tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Tayo naway magkaroon ng sapat na makakain sa araw-araw na pangangailangan at magkaroon ng dakilang puso upang patawarin ang ating mga kaaway
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga may sakit at ang mga nakakaranas ng paghihirap sa buhay, naway matulungan ng kanilang kapwa sa pagpapasa ng kanilang krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ang mga yumao, naway makita ang Panginoon ng harapan sa kanyang walang hanggang tahanan sa paraiso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin, at sa pagdiriwang na dapat naming ganapin, ang kabalalan ng iyong paglilikas sa way sumaamin, sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo pinila sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aning bigay na anak mo naglagak sa amin ng katiyakan na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng wala humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at Hosana, O Hosana sa kaligtasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Hosana, Hosana sa kaligtasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon.
Iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo siya at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin
sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pagtanggap ng komunyon. Panginoong Yesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang narito ka na, at inayalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mo pong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkulob mong sa pagsasalo namin sa pagkain inuming banal, kami maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwang ng banal na misa. Humayo tayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon.